Sa kampo ni Donald Trump, nagsimula ang pag-aaklas ng mga miyembro ng kilusang MAGA na nagdala rin sa kanya sa kapangyarihan. Sa kampo ni Trump, umabot na sa puntong nagsimulang umalis ang mga matataas na opisyal na hindi sang-ayon sa mga paraan ng pakikidigma laban sa Iran. Halimbawa, ang maimpluwensyang opisyal na si Joe Kent na namuno sa Pambansang Counter-Terrorism Center at dating pangunahing katulong ng Direktor ng Intelligence ng US na si Tulsi Gabbard ang naging unang mataas na opisyal ng administrasyon ni Donald Trump na nagbitiw dahil sa digmaan sa Iran. Direkta niyang sinabi na wala siyang nakitang banta sa Estados Unidos ng Amerika kaya walang dahilan para magdigmaan. At ngayon, controversial pa rin si Kent. Si Tucker Carlson ay bumuo ng sariling kilusan ng mga tumututol sa digmaan ni Donald Trump laban sa Iran. Sinasabing dinadala ni Trump ang bansa sa kapahamakan at libu-libong buhay ang mawawala. Tandaan na ang pag-aalsa ng MAGA ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa Republican Party na hindi nasa magandang kalagayan habang papalapit ang halalan sa Kongreso. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe muna sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Peachy News gamit ang link sa description. Doon namin agad inilalatala ang mga balitang natatanggap. Sa team ni Donald Trump, nagsimula ang pag-aaklas dahil sa digmaan ng Amerika laban sa Iran. Mula sa team ni Donald Trump, nagbitiw si Joe Kent na siyang namuno sa Pambansang Counter-Terrorism Center at dating pangunahing katulong ng direktor. США Tulsi Gabbard. Sinabi niyang totoo siya sa digmaan laban sa Iran. Iginiit ni Kent na sinimula ni Trump ang bigmaan dahil sa presyon ng Israel, kahit na sa kanyang palagay ay hindi naman direktang banta sa Estados Unidos ang Iran. Mahalagang tandaan na si Joe Kent ay isang kilalang kinatawan ng MAGA na nakatulong kay Donald Trump para maging presidente ng Estados Unidos. Ngayon, nalilito ang kilusang MAGA. Sinabi ni Trump na Amerika muna bago ang lahat, pero ngayon ay nagsimula siya ng digmaan na tila para sa interes ng Israel. Pero ang totoong pagsabog ng impormasyon ay paparating pa lang. Dahil sa mga susunod na araw, magbibigay ng panayam si Joe Kent kay Tucker Carlson, isa pang taga-suporta ng kilusang MAGA na hayagang tumalikod kay Donald Trump at isa sa pinakamatinding kanang kritiko ng digmaan at Israel. Wala nang naisip na mas mabuti ang White House. Mas madaling sabihin na ang ideya ni Joe Kent na ang Israel ang nag-udyok kay Pangulong Trump na kumilos ay ayon sa kanila nakakainsulto at nakakatawa. At si Kent mismo, ayon sa press secretary ng White House na si Caroline Leavitt, ay mabait na tao pero mahina pagdating sa mga usaping pangseguridad. Sa kanyang bukas na liham bago siya tanggalin, sumulat si Joe Kent at narito ang mahaba niyang pahayag. Hindi ko kayang suportahan ng aking konsensya ang nagpapatuloy na digmaan sa Iran. Ang Iran ay hindi naman talaga banta sa ating bansa at malinaw na sinimulan natin ang digmaang ito dahil sa impluwensya ng Israel at ng makapangyarihang American lobby nito. Sinusuportahan ko ang mga pagpapahalaga at patakarang panlabas na pinaglaban ninyo, Pangulo ng Estados Unidos, noong mga kampanya sa eleksyon ng 2016, 2020 at 2024 at naipatupad ninyo sa inyong unang taon. Hanggang Hunyo 2025, naunawaan ninyo na ang mga digmaan sa gitnang silangan ay isang patibong na kumitil sa mahalagang buhay ng ating mga patriota at sumira sa yaman at kasaganaan ng ating bansa. Sa simula ng administrasyong ito, ang mga mataas na opisyal ng Israel at mga makapangyarihang kinatawan ng Amerikanong media ay naglunsad ng kampanya ng maling impormasyon na lubusang sumira sa inyong programang Amerika Muna. И посеяла Itinulak ng mga mataas na opisyal ng Israel ang Estados Unidos na makipagdigma sa Iran. Ito ay isang information chamber na maling impormasyon na sumira sa inyong programa. Ang Amerika ay pangunahing nagdudulot ng direktang banta sa Estados Unidos. Kung atake kayo ngayon, magkakaroon ng daang diretso sa mabilis na tagumpay. Ito ay kasinungalingan at ito rin ang taktika na ginamit ng mga Israeli upang hilayin tayo sa isang mapaminsalang digmaan sa Iraq na nagdulot ng pagkasawi ng libu-libong pinakamahusay na kalalakihan at kababaihan ng ating bansa. Sa simula, ang mga matataas na kinatawan ng kilusang MAGA na sobrang kanan
Naglingkod siya sa Special Forces at bilang opisyal ng paramilitary unit ng Central Intelligence Agency at 2 beses gumamit ng disinformasyon na sumira sa programang Amerika Muna. Sa simula, ang mga maimpluwensyang kinatawan ng Amerikanong media na binanggit ang kanyang koneksyon sa mga sobrang kanang personalidad, ang kanyang paniniwala sa mga teora ng sabuatan na may kaugnayan sa mga pangyayari noong Enero 6 sa Kapitolyo, at ang umano'y kanyang impluwensyahan ang mga ulat ng intelihensya tungkol sa operasyon ng disinformasyon na. Это именно тот парень, который... Sumira sa inyong programang Amerika Muna. Sa simula ng administrasyon, ang mga matataas na kinatawan ng Israel ay sinuportahan ng kampanya ni Donald Trump mismo. Tungkol sa ninakaw na eleksyon, mga nangyari noong Enero 6 sa Kapitolyo at sinasabi nilang parang sekta ang mga demokrata. Lahat ng ito ay inuulit lang ng buo. Si Joe Kent ninyo at ngayon, lumalabas na sinasabi niyang kailangan niyang talikuran si Trump at tungkol sa lahat ng ito ang sinusulat niya, sa totoo lang, sa kanyang bukas na liham. Gaya ng inaasahan, agad inatake ng ibang kampo mula sa koponan ni Trump sina Kent, Taylor at iba pa. Sa administrasyon ng White House, tinawag si Kent na isang baliw at makasariling manyak na gusto lang gumawa ng ingay bago siya tanggalin sa trabaho. Isang mataas na opisyal, mga opisyal ng Israel at mga may impluwensyang kinatawan ng Amerikanong disinformasyon na sumira sa inyong programa. Bukod pa rito, sinasabi na ngayon sa White House na ilang beses na silang humiling ng lahat. Tumanggi siya kaya may tanong pa, baka gipitin pa, pasensya na, si Tulsi Gabbard ngayon. Pero may kabilang panig din, ang administrasyon, mga makapangyarihang kinatawan ng Israel sa mga Amerikanong media ay matindi ang pagtutol sa digmaan sa Iran. Ipinakita ng mga sociological na survey na dahil sa kampanya ng disinformasyon, mas marami ang sumusuporta sa posisyon ni Donald Trump. Ang Amerika Muna para sa inyo. Paano mo nagawang bumoto para kay... Noong una, ang mga mataas na opisyal ng Israel at may impluwensyang kinatawan ng Amerikanong media. Ngayon, sinusuportahan nila si Donald Trump na magsimula siya ng panibagong digmaan. Ganito ang nangyayari. Ilagay sa comments ng episode ang maling impormasyong nakaapekto sa iyong opinyon at konklusyon, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod dito, bago magsimula ang administrasyon, naglunsad ng kampanya ang mga mataas na opisyal ng Israel at may impluwensyang kinatawan ng Amerikanong media sa tulong ni Donald. Paano mag-subscribe o maging sponsor sa YouTube? Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito o pumunta sa inyong programa. Amerika Muna!